This afternoon. Maraming salamat. Appreciate ko po yan. Thank you for being here. Salamat po. And of course, to Discovery Sweets, thank you so much. Discovery Sweets, thank you. Nakakataba ng puso. Oo. Laging suportado ako ng Discovery Sweets. Yes, thank you so much. And now, everyone, we open the floor para sa ating Q&A. Mag-start na tayo para marami tayong time mag-tanong kay Sheen. Sige, center ka na lang if you want. Okay. So who wants to start? Guys, we have microphones there sa may likod, sa gitna. So yung mga ibang nahihirapan na lumapit, it's okay. You can use the microphones there. Okay, who wants to start? Okay. Introduce tayo. Dito na doon, arawan tayo. Sheen, kasi nung time na nag-interview tayo, hindi ko naitanong sa iyo to kasi medyo, ewan ko, siguro dahil ko yata ako. Pero as Gigi, kasi alam naman natin yung si Isay noon, as Gigi. Nakita naman natin na two-piece. Oo, nag-sexy. So, ikaw, dun sa Saigon natin, ano bang, are you going to wear two-piece as well? Actually, wala naman po sa akin sinabi yung Saigon noon. Hindi naman nila ako tinanong kung okay na mag-two-piece ako. But for sure, since revival naman po ito ng Miss Saigon, naka-two-piece talaga. Kasi yung character po ni Gigi, yun po, sexy po. Siya parang yung leader dun sa bar. So, yeah, sexy yung role po na Gigi. So ano yung mga preparasyon mo para doon? For now, syempre kailangan na exercise, ganyan. Kailangan mag-gym kahit tinatamad ako, no? Hindi talaga ako nag-gym. Pero for this role, kailangan ready ako, prepared ako. Physically, pagdating ko doon kasi March 10, everyday na yung rehearsals namin, and puro dance din po yung sa role ni Gigi. So kailangan, ko doon, prepared ako. And before I leave, gusto ko rin mag-attend ng mga dance classes, mga jazz, para may baon naman ko ako pagdating ko doon. So yun. Thank you. Thank you po, Kaya. Okay. Who else po? Parang ang seryoso Ayosky? lahat. Oo. Ikaw ba, Ayosky? Ikaw ba? Hi, Ayosky! Hi, Sheen. Hi! Congrats. Grabe. Thank you! And then my first question, this is regarding your concert. Apo. Can you share your thoughts about this set of concert of yours? Ito concert na po ito, entitled Miss Rachel, the Sign of Concert. Last year, actually sabi ko, gusto ko po talaga mag-concert talaga. Last year, December, sabi ko, parang gusto ko po mag-produce ng concert, yung first kong na-produce ng concert, yung Rise Against Gravity, 2 years ago. Ang sarap kasi ng feeling mag-produce ulit. So sabi ko, nag-decide po ako ngayon, since na malapit na naman ako umalis, bakit hindi kaya mag-produce po ulit ako ng concert? So ito, ngayon, syempre, sa tulong ng mga kaibigan ko, Cornerstone and the Pink Management, tinulungan nila ako para to put up the show. And itong concert na to, 10th year concert, / yung send-off concert na din. And gusto ko, 10 taon ko po dito sa industriya. Ang dami kong dinaanang music Napunta ako sa pop, pa-rock, iba-ibang genre, diba? So, I want to share that with those who supported me for the past 10 years. And ngayon, papunta naman po ako sa musical. Gusto ko rin i-share sa tao yung mga dream roles ko, syempre yung mga awitin din po from the musical Miss Saigon. So halo-halo po yung mangyayari dito sa concert. And yung mga guests ko po dito, syempre yung mga kaibigan ko, yung mga taong malalapit sa puso ko din. So yeah. Pero with regards to the preparations for this upcoming concert, can you share the hardest part for you? Hardest part? Siguro, yung pag-conceptualize din kasi ng show mahirap. Bilang 10th year ko po, ang dami kong gustong gawin. Ang daming thoughts, ang daming ideas. Pero syempre, kailangan, di ba, maayos din yung flow ng show. Siguro yun, kung paano namin nabuo. Ang tagal actually, kahapon lang. Ang tagal namin nabuo yung show. And syempre sa tulong yan ni Direk Paul Basinilio, siya talaga yung tumulong sa akin na mabuo yung show. And yung writer namin, si Kuya Salalique. And ano pa ba? Yung guests, last minute din. Oo, kasi syempre iba-iba rin yung schedules, diba? O hindi kami magkatagpo. Pero sobrang ako thankful kasi si Mr.